tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. To give an opening statement is the newly elected Vice Mayor of Reyna Mercedes, Isabela Province. Research ko, CPA and lawyer siya, hindi lang siya sikat sa social media. Magaling siyang lawyer and accountant. Attorney Harold Respicio, opening statement. Alright, thank you so much for inviting me here. Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5! COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod. Dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC. Ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapanipaniwala ba yung pangyayaring yon? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ina-upload pala ng isang automated counting machine 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umaabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung
yung kalokohan sa gitna na yon, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin yung gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. COMELEC, mga commissioners at Chairman George Garcia, trinaydor nyo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines diretso papunta doon sa COMELEC servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, trinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach.